Ito, tayo ng baka. Fresh na tayo ng baka. Kalabas na sa lubot ng baka. Kakainin na natin. Wala na intro-intro. Habang naglalakad ako sa plaza sa aming bakantihan, biglaan ko na lang itong nakita ang isang baka na tumatae. At habang ito ay tumatae, tinitingnan ko itong maigi at bigla na lang akong sinaniba ng kaluluwa ni Boy Tapak. Ito, tayo ng baka. Fresh na tayo ng baka. Kalabas na sa lubot ng baka. Kakainin na natin. Wala na intro-intro. Joke lang. At nagpatuloy na nga ako sa paglalakad dito sa gitna ng kagubatan habang kasama ko ang aking papa. Isang malaking pagsubok to para sa aming dalawa kasi bitbit namin ay dalawang mabibigat na container, 20 kilos na may lamang tubig. I mean 10 liters lang pala sa akin, no? Habang kami ay naglalakad, maliban sa mabigat yung dala namin, ang daan naming dinadaanan ay palusong din. Kaya isang malaking pagsubok talaga to sa amin, lalo na't basa pang tsinelas namin. Dahil may mga yamug-yamug pa ito na galing pa sa gabi. Kaya habang naglalakad kami, doble ingat ang aming ginagawa ni Papa. Baka kasi malaglag yung tubig, mawala yung tubig, wala na kasi kaming tubig. At hindi nagtagal, nakita na rin namin ang lagusan papalabas sa kagubatan. Nilagay namin ang aming mga container para magpahinga. At nasabi ko sa sarili ko na sa sobrang pagod, medyo nangangalan na yung kamay ko, guys. Pero lumalaban pa din. At si Papa naman, kinuha niya ang lubid ng aming kalabaw para ito ay itugway. Pakainin ng bagong damo. Yun ang ibig sabihin ng tugway. At nakita ko itong kalabaw namin, kulay itim, malaki, 4 ang paa, may sungay, 2 mata, may buntot at siyempre kumakain ng damo, hindi karne. At nilapitan ko ang kalabaw namin upang aking hawakan. Ngunit madulas ang kalabaw, ayaw magpahawak kaya bigla akong napasabi na. At yun na nga, ayaw magpahawak ng kalabaw sa akin. At dahil hindi niya gusto sa harap-harapan, pinuntahan ko siya sa kanyang likod, hindi para tirahin, kundi titingnan ko at bibilangin ko kung ilan ba ang didi ng kalabaw namin. Akala ko 10, yung 4 lang pala. At nagpatuloy na nga kami ni Papa sa paglalakad. At nakipagpalit na nga ako ng container, hindi dahil sa mabait ako, kundi for content lang talaga to para makita nyo na mabait siguro ako. At dumaan nga kami dito sa ilog at itong ilog na to, balak ko sanang mamingwit kaso wala akong pingwit. At gusto ko sanang bilangin yung bato kaso aabutan pa tayo ng 100 content nito. Hubas talaga ang tubig. Wala talagang tubig. Tuyo na tuyo ang tubig. Kaya nga, walang tubig kasi tuyo ang tubig. Kaya nagpatuloy kami ni Papa at papasok na naman kami dito sa maliit na kagubatan kung saan makikita nyo na puwersang-puwersa yung mukha ko sa pagbit-bit-bit ng 20 kilos na galon. Kasi sobrang bigat na at medyo paangat na yung daan namin. Kaya hinay-hinay lang ako. Dahan-dahan lang ako sa paglalakad habang si Papa ayaw maghintay sa akin. Kaya binilisan ko konti. At dahil sa konting bilis, natapos ko ang 100 steps within 1.1 second segundo. At kitang-kita niyo na naman sa mukha ko, mukhang kalabaw na talagang kumakayod. At habang nagpatuloy kami sa paglalakad ng aking Papa, napansin ko na biglang bumagal yung lakad namin dalawa kasi patirik pala ng patirik yung daan. Isang malaking pagsubok na naman ang hinaharap naming dalawa. Kasi may dala kaming container tapos kanina yung daan palusong, ngayon pasulong. Iba talaga ang daan dito sa bukid kaya ito, hinahinay na lang kami sa paglalakad na aking Papa habang ako medyo hangak, guys. Gusto ko na sana magpahinga kasi kitang-kita naman sa mukha na parang naubos na ako ng hangin. Pero naisip ko, wala pala akong dalang kumot at unan dito. Baka lamukin na lang ako kasi wala din akong muskitero. Naging mas lalong mahirap to para sa aming dalawa ni Papa kasi paakyat ng paakyat ang aming dinadaanan ngayon. Maliban pa dyan, doble pagod ang dinadanas namin ngayong dalawa kasi bit-bit pa namin yung mga container na may laman. At gusto ko na sana magpahinga dyan. Gusto ko na itapon yung container. Kaso, naisip ko, for content pala to. Kaya,
Tiniis ko na lang na bitbitin yung galon at medyo gumaan na yung pakiramdam ko dyan kasi nakita ko na yung patag, which is makakapahinga na rin tayo kahit konti kasi sobrang hinihingal ko talaga dyan. Gusto ko na ngayong itapon yung container kaso wag na lang talaga baka masuntok ako ng papa ko. At ito yung dinaanan namin kanina, no? Gusto kong ipakita sa inyo, hindi ko na lang talaga mabilang kung ilan steps na gamit namin dyan bago kami makapunta dito sa patag. At nakalagpas nga tayo doon sa bungtod. Nasubra namang pagsubok talaga para sa atin. At nakalagpas tayo doon siyempre dahil ang inspiration natin ay makapunta dito sa patag. Yun lang. At papalapit na nga kami sa aming bahay kubo at hayaan nyo mag-narrate muna ako. Ito nga pala yung payag namin, guys. At meron akong nahagilap sa kamera na talaga namang nakakaagaw pansin na gusto kong lagyan ng asin at bitsin. At saktong-sakto, marami kaming malunggay at wala din kaming ulam sa aming bahay. Agad naman kumuha si Papa ng pagkain para sa aming manok at nilamas-lamas na ito ng mabuti at nilagay ito sa pensa kung saan makikita yung mga manok namin. Kakaunti na lang yung manok namin ngayon kasi naubos daw sa sakit na tinatawag sa amin na dungoy. Yung biglang namamatay yung mga manok, natutulog, biglang nahuhulog. At habang nagbibideo ako dito, habang nagpapakain si Papa, bigla ko napansin isang nakakaagaw pansin na something. Ito ay isang itlog na initlog ng manok kasi walang pugaran dito sa aming pinsa. Hindi ko na rin pinakialaman yung itlog, baka kasi maging engineer pa yan someday pag napisa yan. At napansin ko dito sa likod ng aming bahay kubo, maraming tanim pala si Papa na pinya. Which is nilapitan ko kasi na-curious ako. Baka kasi may hinog. Wala naman talaga. Kaya nilapitan ko na lang nilapitan, tiningnan ko at habang nilapitan ko ito lahat, may nahagilap na naman ako na kakaiba ang kulay na parang hinog na. At bigla akong napatanong ni Papa, Kong! Hilaw pa na? At sabi nga ni Papa, hilaw pa yung pinya kaya di ko na lang pinakialaman at bigla akong napasabi na. Ayon nga sa eksperto, guys, hilaw pa yung pinya.